So Ari, let's have a seat. Let us finalize the deal. The Filipinos strategic value for our Asia's rule. $20 million and we take the Philippines. 20 millones? Muy bien, muy generous. We accept, but what about the insurgents? They believe they won their independence. The Filipinos declared the independence, but they are not recognized. We still claim the territory. We are simply buying from the owner. Ang batas Hair Has Cutting. Isang batas sa Kongreso ng Estados Unidos na nangakong magbigay ng kalayaan sa Pilipinas pagkatapos ng 10 taong transisyon. Gayunpaman, naglalaman ito ng mga probisyon tulad ng pananatili ng mga base militar ng Amerika at patuloy na pagkontrol sa ekonomiya na hindi katanggap-tanggap sa mga maraming Pilipino. Tinanggihan ni Quezon at ng Senado ang Hair Has Cutting na nagdulot ng isang pambansang debate. Hindi sumuko si Quezon noong 1934. Pinangunahan niya ang isang misyon sa Washington upang makipagnegosyo para sa isang bagong batas na mas makakabuti para sa Pilipinas. Noong ika-1942, sa kapanahunan ng ikalawang digmaan, nang sinimulang sakupin ang Pilipinas ng mga Hapones. Ikalawa ng Enero, taong 1942, nang sinimulang pasukin ang Maynila ng mga Hapones. Pagkatapos ng pagpapasabog sa Kalumpit Bridge, ang hukbo ng Hapon ang Maynila, ngunit ito ay tinutulan ni General Homa. Manara ikinamasyo, konya wat tumater asyeta. Isang pagtitipon ang naganap. Ang mga Amerikano at Pilipino ay nagkasundo na magtapon ng oil depots upang hindi na magamit ng Hapon sa kanilang pagsalakay sa Bataan. Tapos makapasok ang 1st Battalion at 47th Infantry Unit Major General Koichi, sila'y mainit na sinalubong ng mga Hapones. Isang malawakang looting ang nangyari sa Maynila nang pumasok ang mga Hapon at nagsimula ang maraming insidente ng panggagahasa sa mga Pilipino. Ipinasok ng mga Hapones ang government building at tinipon nila ang lahat ng mga sibilyang Amerikano at Britanya upang imbestigahan at may dala sa madaling panahon sa UST upang doon sila ikulong. Matapos sa Maynila noong ika-9 ng Abril noong 1942, nawasak ang Bataan. Lumaban ang pwersa ni Douglas MacArthur sa bayan ng Tangway, Leyte pagkatapos ng pagkamatay ni Manuel Quezon at naging bagong pangulo si Sergio Osmeña. Nabomba ng mga sundalo sa Estados Unidos ang Manila noong 1945. Dahil dito, sumuko ang mga katoto ni General Homa sa lalawigang bulubundukin.